pregnancy test. Pag 2 lines, 2 bands, dito sa positive. Yes po. So, 4 yan. So, yung tatlo, about to sa tatlong species ng blood parasite. Itong tatlong to, kayang ipasa to lahat ng garapata. Sa isang garapata. Ngayon, bawat isa, halos pare-pare sila ng medication. Pero, yung dalawa dito, may ibang medication kasi. Itong Anaplasma babesia. Ngayon, dito sa Ehrlichia, nagpa-positive siya. Sa CHW, heartworm to, pero negative naman. Si heartworm, sa lamok nila to nakukuha. Ngayon, yung ganitong infection, di ba sabi nyo, dati, mga 1-2 years old siya, na-diagnose siya, nagkaroon siya ng ganyang sakit. Pero hindi kasi siya nagkaroon ng follow-up check-up para magkaroon ng confirmatory kung talagang magaling na. Ngayon, nung natapos yung medication, since okay na yung katawan niya noon, pero walang blood test na nangyari, pwedeng nag-stay sa kanya yung sakit. And then, ang nangyari, para siya nag-mimic sa katawan niya. Naging parang antibody. Pero, sa totoo lang, hindi siya yung parang naging panlaban. Siya yung parang ino-unti-unti niyang sinisira yung organs niya. Hindi pa nag-ano pa. Oh, pag nag-positive itong AHR, yung AHR is Ehrlichia. Pag nag-positive to, meaning meron pa siya sa katawan niya. So, pwede siya yung nagsira ng liver kidney niya. Kaya kanina tinatanong ko kung naggamutan na dati pa ng prednisone. Si Predni kasi corticosteroid yun. So, mabigat siya sa anti-kidney. Although, nire-reseta namin siya pero hanggang 1 week lang, ganun lang. So, kung siya, dito lang siya nag-take ng ganyang gamot, ibig sabihin, hindi itong gamot na to yung nagpasira ng kidney niya. Pero, pwedeng siya lang parang dumagdag, pero pwedeng sira na dati pa. Sira na siya dati. Ang ano ko nga lang dyan, ito yung naging sala, may sala kung bakit nagkaroon na siya ng ganyan. Kasi 4 na taon pa lang yan. Yung sinasabi ko sa inyo na ano, ito pusa yan kaya walang ano eh. Kung sa aso, kadalasan yung nagkakaroon ng kidney failure, mga nasa 10 pataas na eh. Yan 14 years old na yan. Sa kanya 3-4 years old pa lang yan, pero grabe na yung sira ng kidney niya. So, mag-antibiotic siya. So, may gamot kasi dyan sa sakit na yan. Kaso nga lang, 50-50 pa rin kasi nga, chronic kidney na eh. Ha? Kailangan niya mag-take ng antibiotic pa rin kahit ano, kasi pag hindi siya nag-take, same lang din yun. Pwede naman siya makarecover, kaso nga lang. Paano po yun sa kidney? May support lang talaga. So, Kaya ako magre-reseta ng mga supplement sa liver, sa kidney, po-protectionan natin para yung antibiotic na tinitake na hindi maka-apekto dun sa liver, kidney. Tapos, i-suggest ko siya na mag-undergo ng epoetin para sa dugo. Every other day niyo siya dadalhin dito. Ha? So, sa ngayon, pwede every siyang day ganyan. kasi I'm not sure kung ano. Hindi naman siya madadala dito araw-araw. Pwede yun, pero kayo mag-inject kung kaya nyo. Ako Siya. na lang. Papakita ko sa inyo kung paano. Bibili nyo na lang yung gamot galing dito. Ganun po. Sige. Yun, umabot na sa ganyan eh. Positive eh. Yun din yung ano kasi, kailan ba ako nagkaroon ng ganyang patient? May iniinom siya ngayon sa Falexin eh. Bakit? Sino yung reseta? Si Doc, yun nandun sa binigay. Nung March pa yun eh. Dapat hindi na pinainom yun. Yung sa Falexin. Panis na yun. Hindi, kahapon lang. Pero once Binili pa mo? lang siyang, once pa lang siya. Kakabili mo lang? Oo, kahapon lang. Ano yung nagtanong kayo sa kanya na kung Oo. pwede siya mag-take? Hindi na. Hindi siya effective doon sa sakit niya. Yung sakit niya, bacterial infection sa dugo to ha. Under din siya ng protozoal infection sa dugo. Ngayon, may gamot talaga para dyan. Kung naalala niyo yung medication niya, doxycycline, yun yung magiging gamutan niya ulit. Walang magbabago doon sa magiging medication. Kaso nga lang, baka may madagdag pa. Medyo dadamihan or marami siyang kakailanganing mga supplement. So, supplement na lang muna yung Sobrang mangyayari sa lalaki po. kanya. Tapos sa case niya, hindi kunyari, huwag naman na, kumbaga, magkaroon kayo ng second opinion or third opinion pa.